na araw po ng Martes. Nasa linya po natin ngayon ang isang ekonomista, si Professor Astro del Castillo, para pag-usapan mga kasama. Ito pa rin nangyayaring sitwasyon ngayon sa ating bansa. Lalo tigit, sinasabi ng Malacanang, wala pa namang oil crisis. Pero, kanila pong pinag-aaralan ng pagbuo ng Crisis Management Committee na tututok sa problema sa supply ng langis. Prof, good morning po. Rod, magandang umaga. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Opo. Okay. Wala pa ba tayong oil crisis? Itong na-experience natin ngayon sa ating bansa dahil sa epekto ng gulo sa Middle East? Well, ginagalang natin yung pananaw ng gobyerno, pero para sa aming mga ekonomista, sa ating private sector, no, may crisis na. No? Crisis in a sense that prices are spiking up, no? Contrary to the belief of some people, no? Tumataas ang lahat ng presyo, no? Hindi lang produkto, pati serbisyo ngayon ay tumataas na, no? So sa amin ay talagang may crisis na. Napaka-importante na ma-recognize kasi ito, no? Para makapagplano ng maayos, no? Sana hindi naman po masamain ng mga tagapakinig nyo or ng gobyerno, no? Sa kadahilanan na yun lang naman po talaga ang role natin bilang analyst, ekonomista, no? Makita yung nasa ground, no? Which nakikita natin ay for now talaga nasa crisis tayo. Oo. Nung nakaraang linggo, guest ko kasama ko sa programa si Sir Sunny Africa ng Ibon Foundation, at ang tanong ko sa kanya, panahon na ba para bumuo ng Crisis Management Committee ng ating pamahalaan para dito sa kinakaharap nating problema? Well, at least ngayon may ganitong plano na ang gobyerno na magbubuo na sila ng Crisis Management Committee na tututok rito sa problema. Partikular, okay, kung may crisis committee na, no, ang gobyerno natin na binuo, Prof, paano yung magiging approach dito nitong committee? Para nang sa ganon, okay, hindi magiging masyadong malaki ang impact nitong sinasabi ninyong krisis na mayroon ng ating bansa ngayon dahil rito sa gulo sa Middle East. Rod, salamat naman kung ma-form na yung crisis committee na yan, no? We were expecting early hours or first few days nung gera sa Middle East ay na-form na yan, no? Alam mo, yung mga nakarang administrasyon, every time na may crisis, no, na malaki sa Middle East, yung COVID crisis, yung pinakahuling crisis natin, ay nagpo-form talaga ng committee, no, para may whole of nation approach, no? Merong whole of nation approach. Maayos yung pagplano, maayos yung pag-communicate sa publiko para naman walang agam-agam ang ating mga kababayan, lalo na mga taga-business, no, makakapagplano tayo ng maayos, no? So ang first tasking talaga niyan would be ano ba yung kanilang action plan, no? Immediate plan, and then of course may medium-term plan and may long-term plan para masupil itong epekto ng krisis sa langis, no, at gera sa Middle East, no? This will not be solved overnight. Even though nasabihin na natin kasi ang senaryo, mamaya may ceasefire, bukas biglang tigil putukan, hindi agad babalik ang presyo ng mga bilihin, no? Yan din po ang nakita natin nung nakaraang COVID at ibang crisis, no? It will take some time before everything normalizes, no? Especially the so-called supply chain and other value chain na nakakaapekto sa ekonomiya. Kasi sa sitwasyon ngayon, ang dami na nating naririnig na apektado sila, Prof. Lalo na yung mga tsuper, na yung iba ay para mabuhay lamang, no, sa pang-araw-araw na gastos nila. Ang ginagawa ay rumaraket sa pangangalakal kasi 50 pesos lang daw ang kanilang kita ngayon. Kaya talagang kailangan silang maghanap ng ibang paraan para mabuhay nila yung kanila, mabigyan nila yung pangangailangan ng kanilang pamilya, lalo tigit. Karamihan rito sa mga tsuper, may mga anak pang nag-aaral.
yung binabanggit ninyong immediate approach, paano ba dapat gawin rito ng gobyerno? Itong ayuda ba? Ito na? Yung, oo, sakop na ba ito ng tamang pagpaplano dito sa sitwasyon ngayon? Oo. Rod, isa na yan, no? Yung Oo. immediate solution na yan, mga relief measures para sa mga affected sectors, no? Oo. Actually, Rod, siguro mas mahihirapan tayo maghanap ng sektor or individual na hindi apektado, no? Tama. Pero lang syempre, alam mo, kahit yung mga may maleta, nabigyan ng maleta at mga supot, definitely maapektuhan yan, no? So, lahat tayo apektado. Pero in a ikaw, sense, Doc, hindi no, ako Rod? naniniwala yung mga, may nabigyan, may maletang nakuha. Siguro, hindi pa nabawasan yung pera nila. Yes, Pero Rod, serious, yes, pinapatawa lang natin ng ating mga tagapakinig, dahil alam mo na, lagi malungkot ang balita. Correct. Pero seriously, Rod, lahat talaga, sektor at individual ay apektado, no? So dapat talaga ay paghandaan, ayusin, no? Lalo na naka-gear up towards doon sa mga sektor na maapektuhan. Sino itong mga ito? Yung mga sektor ng transportasyon, agrikultura, fisheries, no? Manufacturers. Talaga pong kailangan talagang tulungan yan. Kaya nga po napaka-importante ng committee. Even though na may existing cabinet members na yan, kailangan po rin talaga ay may isang tinig at may nakafocus lang talaga kung paano masupil itong epekto ng krisis na ito, paano paghandaan, no? Dapat permanente na rin sana ang action program, no? Sa kadahilanan na forever na yan yung gulo na yan, no? Considering that pinatay ng Amerika at ng Israel ang mga leader ng Iran, no? So yung gantihan yan hanggang sa apo at apuhan na natin, no? So dapat paghandaan. We really need to shift, not only focus sa mga ayuda, but also to shift to talagang sustainable programs, no? Like for example, for power and energy. Kailangan ma-boost na natin yung green energy project, no? Yung mga source ng other energy other than oil and gas, no? Palakasin natin ang hydro, ang waste to energy, ang at iba pang mga enerhiya katulad ng solar, wind, no? Bigyan na natin ng mabilis na aksyon, no? Kaya nga talagang sana mag-double time sila, hindi lang executive pati LEDAC. Sana wala na munang politika. Wala, mas mabilis pa yung approval ng mga politika, no? Ng political mga political discussion sila rather than yung problema sa ekonomiya. Itong hinihingi, no, ng sektor ng transportasyon na ibasura na ang excise tax at yung oil deregulation law para po sa inyo, Prof, bilang ekonomista, yes. makakatulong ba ito? Rod, makakatulong yung suspension ng excise tax. No? We are for it. Tingin natin, government has a leeway, no, for 3 to 6 months. May nakikita kasi tayong mga pondo na mga hindi nagamit na ito yung pwedeng gamitin para dyan sa proyekto na yan. Yeah. So, pangalawa, yung una, ang tanong mo ay sa excise tax, tapos yung pangalawa, ano nga ulit yun, Yung Rod? oil deregulation. Yung oil deregulation law, yun din ang kanilang panawagan eh. Oo. Tanggalin Yung muna oil yung VAD. Yes. Yung oil deregulation, pwedeng pag-usapan at bisitahin. Matagal na yan eh. Hindi perpektong batas yan, kailangan bisitahin. Kung kailangan mag-introduce ng mas maayos na batas, mas maganda, no? Ang dami na kasi rin na nangyari at nakita tayo na kailangan ayusin. Yung VAT, hindi tayo nagsasang-ayon doon, no? Masakit man na aminin, kailangan pa rin natin ng revenues ng government para mapatakbo ng maayos ang ating ekonomiya, no? Ng maayos. Sana lang makolekta ng tama at magastos ng tama, no? Yun ang assumption natin. Kaya yung excise tax pwede pa, pero yung sa VAT medyo talagang mahirapan tayo. Medyo alanganin dyan. No? Hindi naman po pwede lahat tanggalin yung kita ng gobyerno. Tama po, tama po. Kasi, madami pong paraan. Yung pag-digitalize na lang ng serbisyo ng gobyerno, napakalaki na yan. No? Magiging efficient ang mga transactions, mawawala na yung pila sa government offices,
mababawasan ng traffic, mababawasan ng sasakay ng mga transportasyon ng mga pang publikong transportasyon at private transportation, no? So yung mga pag-iisip na yon, ang mga nakikita natin, no, sa na pwedeng gawin ng committee. Mas maganda rin isang spokesperson lang sa committee dahil sa ngayong krisis ang dami nagsasalta at mostly ang nagsasalta pa yung legislative instead of executive. Oo. Kung sakali, no, tinanggal yung oil deregulation, ang gobyerno po pwede nang magpatupad ng price cap sa presyo ng produktong petrolyo. Rod, siguro hindi dapat tanggalin yung oil deregulation. No? Kailangan lang siguro ayusin, bigyan ng tamang reforma. No? Oo. Mahirap rin kung ibalik natin ang control sa iisang partido lamang. No? Oo. Sa atin din kukunin yan. Nakita na natin yung lessons nung hindi deregulated ang industriya. Naabuso at nagka-problema tayo, no? Nagkapatong-patong ang pangungutang. So, alam mo, kahit tayo sa pribadong sektor, sa publiko, dapat may shared responsibility talaga tayo. Para naman medyo kumita yung business, no? At medyo mas maganda naman free market talaga yung bilihan, bentahan ng gas at gasolina. Pero while protecting also the new players para mas maging competitive yung market. Oo. Kasi yan din ang isa sa mga panawagan ibalik sa gobyerno yung isang kumpanya ng oil company. Humawag dapat may isang hinahawakan, 'di ba, na kumpanyang gobyerno para at least kung tumataas man yung presyo ng produktong petrolyo, nandiyan ang gobyerno. At kumbaga parang ito ay binabara, 'di ba? Nagpapakawala ng supply para maging balanse. 'Yun ang hinihingi siguro ng transport sector kung bakit gusto nilang alisin na yung oil deregulation law at humawak pa ng isang oil company ang government. Pero sabi nyo nga, may hindi ding magandang epekto ito sa industriya, di ba, ng oil companies rito sa ating bansa. Opo. Now, yes, hindi lang 'yon, no? And also the track record of the government, no, on really spending and also alam mo na hindi pa nga tapos yung issue sa ghost projects ay hindi pa natin nakikita kung maayos na yung sistema sa DPWH, no? So ang hirap tapos ibabalik mo na yung oil deregulation. Pag-usapan, tingnan natin kung paano magiging mas maayos talaga itong batas sa pag-regulate ng langis, pag-regulate man or hindi sa langis at sa gasolina. Oo, kasi sa ibang mga bansa, gaya ng ilang mga bansa rito sa Southeast Asia, may say sila ang gobyerno sa fuel price control. 'Di ba? Dahil wala silang ganitong batas. Dahil yung gobyerno naman nila doon nagtutulungan. Yes, tama yung Rod, no? At nagpaplano ng maayos. No? Oo. Actually, meron silang karamihan ng mga katabing kapitbahay natin na bansa, meron silang crisis system, no? Na pag merong krisis na hinaharap or haharapin pa lang, no? Kasi hindi ka naman naghaharap ng krisis na andyan na yung krisis no? Alam mo nang papunta sa krisis ay dapat paghandaan mo na, pagplanuhan mo na. Sila ay may sistema. Dapat tayo noon pa ay may sistema rin na every time nagkakaroon ng ganitong problema ay mayroon na tayong sistema. Lalo na lagi tayong tinatamaan ng mga disaster, natural disaster, no? Di natin alam, baka itong summer, tubig naman ang maapektuhan sa atin, no? Sa kadahilanan na baka sobrang init, na katulad na nakikita natin sa ibang bansa. No? So dapat talaga mapaghandaan. Ang Thailand, gaya ng Thailand, ang Thailand mayroon silang tinatawag na Oil Fuel Fund. Kahit wala pang krisis, wala pa itong gulo sa Middle East, mayroon na silang Oil Fuel Fund para i-stabilize ang presyo. Well, pwede naman yun, Rod. Tayo wala tayong wala tayong narinig ng mga ganong oil fuel fund, puro flood control.
However, limited lang talaga yung Oo. fund na yun. No? Sana may mga trigger mechanism rin. Oo. And kaya nga ang sinasabi talaga natin, kailangan talaga mag-focus sa mga proyekto na pangmahabaan, pangmatagalan. Mhm. Para talagang mas maayos. Hindi talaga pwede yung reactionary na lang tayo lagi. Oo. Okay, panghuli na lang, Prof. Itong pagsatsat naman ng piso kontra dolyar, 60.30 kahapon ang naging palitan, kahapon nung nakarang araw. Ano pong nakikita po ninyo na epekto dito sa kasalukuyang sitwasyon, lalo na sa presyo ng produktong petrolyo? Yes, Rod, no? Ang kadahilanan ng paghina ng piso, pagtaas ng mga presyo ay dahil sa kaguluhan sa Middle East. Dahil sa gera na iyan, no? Mm-mm. Dahil sa gera na iyan ay naipit ang supply ng karamihan, no? Or ng buong mundo, supply ng langis at ng gas, no? So, lahat ay namamadali makabili ng inventaryo ng langis or ng gas, no? Or pareho para talagang ma-augment yung kanilang inventaryo. Sa kadahilanan niyan, may demand for US dollar. Nag-strengthen tuloy yung US dollar, no? At humihina ang karamihan na panalapi, lalo na ang piso, no? Mhm. So, saan to pupunta? Pag lumala ang sitwasyon sa Middle East, mas lalo pang mag-depreciate yan, no? Mas lalo pang hihina yan. So, narinig natin kanina na nagkaroon na ng so-called parang usapan raw, sabi ni President Trump, ang US, Israel at Iran, no? Aha. So medyo nag-react ng favorable ang financial markets, lalo na yung presyo ng langis sa world market medyo bumaba. Sana ma-sustain to. Pero pag hindi, ay hihina naman ang piso, tataas na naman ang presyo ng langis sa world market. Ayun. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Rod, maraming salamat rin. Sana hindi matakot ang ating mga kababayan, no? Kalma lang po, huwag tayo magpanik. Kailangan lang po talaga mag-plan and prepare and spend wisely. Kaya po natin yan. Mabuhay po kayo, Rod. Mabuhay ang ating mga kababayan. Thank you very much. Professor